magbalambuon po ang matag usa. Anya, ang kining spiritual nga practice man spiritual practice ay ano siya kanang disiplina niya siya sa kaugalingon, mo na siyang gitawag mental discipline kay ang tumong siya mga tao nga mulig-on mo na nga Babe. dunay mga tulumanon, ang tulumanon nakadesinyo ka ng mga tulumanon para mapalig-on ang ato ang kaugalingon. Yan ang pinakadahilan na kung bakit mayroon tayong mga debosyon. Ang ating debosyon sa pamagitan ng physical. So, debosyon pa man din yan sa physical na kayo ay mag-ensayo kayo early morning. Kaya pinalakas ninyo ang inyong physical na katawan. So, sa physical na katawan, binibigyan natin ng mental discipline upang maturuan ang physical na katawan ng lesson o aral. Ang devotion din sa ating kaluluwa sa spiritual side, itong ating mystery. Hindi yan kaalaman, kundi yan ay karunungan dahil mystery man ang ating pinag-usapan yan. Ang mystery ay mental discipline pa rin na itinuturo natin sa ating mga sarili na maturuan natin ang ating mismong sarili, lalo na sa ating physical na katawan na hindi makagising ng umaga dahil sa antok at sa mga iba't ibang mga dahilan. Kaya tinuturuan natin ang ating sarili na gumising ng maaga upang gumawa ng ating debosyon para sa ating mga kaluluwa. At tinuturoan din natin ating emosyon na mundo. Meron tayong emosyon na mundo. At ang isa yung mental na mundo na dimension yan na ating tinatawag ng kaluluwa. So kaya nga yan ay mga dimension ng kaluluwa dahil mga mundo yan sa ating pagkatao dyan kung saan tayo nakapasok at tayo ay nananatili dyan. Itanong natin sa ating mga sarili kung saan ba tayo ngayon. Nandiyan tayo ngayon sa mundo ng ating ginagalawan. Yan ang matrix, kaya yung sabihin natin kung ano yung mas malaking matrix ng ating kailangan na galawan. Dahil nandito man tayo sa loob ng katotohanan ito. At makikita natin ang mga katotohanan nandiyan sa ating kapaligiran. Kung ano ang mga ating mga karanasan sa buhay. So yan ay mga katotohanan. Ngunit pag nandyan tayo sa labas, so kung makita natin ang katotohanan ay nakatanaw tayo sa ating maliit na mundo. At makikita natin na mas may ibang katotohanan na higit na mas malalim, mas malakas o mas makapangyarihan. Ang katotohanan yan na mas malaki na mundo na labas sa mundo na ating tinatayuan ngayon. So, ang mundo na yan ay mundo ng spiritual. Sa mga aralin ng debata na inihayag ngayon ay may formula na tanggapin, receive, align, mag-align tayo, at saka adapt. Kailangan natin na maka-adapt tayo sa frequency upang maipasa katotohanan natin sa ating mga sarili. Dahil yan ang paraan na ang mga bagay na hindi maintindihan ay maintindihan ng tao at ang mga bagay na hindi umabot ay pwedeng makamit ng tao dahil ang frequency ay kanyang naabot. At napakalakas ang frequency ngayon. Ang frequency ay tumindi, lumalakas na nangangahulugan kailangan iangat din ang frequency ng bawat isa. Yan ang malaking gamit ng Art of Life 172. Kaya pag gusto tayong maging malakas, maging malusog, at maging malapit sa Panginoon, ay hindi na tayo kailangan pang sabihan na, umaga na, mag-exercise na kayo. Na para bang itong pag-exercise ay parang bisaya pa na pagkasolbi ba na gipugos tag maayo para mulig-on. Kapilit.
Pinilit. Dili na siya mahimo nga pugsyon tag maayo para malikon, pugsyon tag maayo para maluwas. Tawag ka si Pulano. Tawag ka si Pulana para maluwas. Yan ang kailangan na mamulat tayo sa espiritual na katotohanan, mabuksan ang espiritual na kamalayan dahil atin man palaging dinarasal sa Panginoon na maligtas tayo, makaangkin tayo ng buhay na walang hanggan dahil maligtas at makapasok sa kanyang karya dahil mga Diyos naman tayo. Ngunit ilan man sa mga tao ngayon sa mundo na kailangan mo na masyadong pilitin na ay, dapat kang maligtas. Dapat kang maging malusog. Gawin mo ito para malusog. At ikinagalit pa ng iba. Ikinagalit na wala tayong kalayaan dyan. Parang pilitin tayong maging maligtas, pilitin tayong maging malusog. At then pag magkasakit na ang tao ay pumunta magpatulong. Kailangan silang makaligtas sa kanilang mga sakit, gumaling sa mga sakit. Ngunit, hindi man sumunod sa batas ng magandang pangkalusugan. So, yan ay isang sakit din yan ng ating mental dimension. Mga sakit-sakit ng kaluluwa yan. Napakaraming mga sakit-sakit ang mga kaluluwa na kailangan din na gamutin sa pamamagitan ng hindi yung panggagamot na bigyan mo ng gamot na material. Bigyan mo ng mystery na gamot ng spiritual. Ang pinagagamot yan ay mental discipline. I-mental discipline mo na. Dahil pag ating pang masaktan ng ating mga puso, damdamin, masaktan pati kaluluwa, ikagagalit pa sa ating mga puso at damdamin dahil pinilit tayong maging malusog. Pinilit tayong maging maligtas. So, ang masama, ang dating pa ay naging masama ang mga gustong tumulong sa kapwa dahil ang paraan ay hindi nila patanggap dahil iba ang paraan. Ngunit pag mag-research lang tayo, wala mang ibang paraan na palakas sa ating kaluluwa. Hindi maging malakas ang kaluluwa pag walang training. Wala bang lesson? Ang lesson, walang lesson na hindi boring. Lahat ng lesson ay boring or else wala ng momentum ng isang tao. Pag magtingin kayo ng pelikula, na napakagandang pelikula na gustong-gusto sa inyong mga puso at kaluluwa, pati kaluluwa ay nakagusto sa pelikula. Kaya yung games ng internet ay gustong-gusto ng mga kabataan ngayon. Hindi kailangang momentum. Sabihan pa, magkaroon ka ng momentum dahil ginusto na nila. So, masyadong malakas ang kanilang driving force na wala nang kailangang momentum pa. Kaya hindi na yan lesson ng mental discipline dahil ginusto na ang iyong pagkatao na yan ay gagawin mo yan na hanggang umagang makatingin ka ng magandang pelikula, martial arts, hindi martial arts, drama, love story. So, hanggang umaga, di ba, crossfire, magandang mga laro ngayon nandyan sa internet. Hanggang umaga. ML. So, dahil ginasto ng ating mga puso, at yan ay hindi na kailangang mental discipline yan. Ngunit, ang tanong dyan ay ano ba yan? Art of life ba yan or art of distraction ba yan? At sa bandang huli, matutunan din ng tao pag may epekto na ay ang ating ginawa pala ay art of distraction. Kaya itong art of distraction, itanong pa natin sa Panginoon, bakit man tayo nagkaganito? Ay kadalasan naranasan ninyo yan sa mga taong lumalapit sa inyo na magpatulong sila at itanong nila kung bakit nagkaganitong buhay. Dahil pag tingnan nyo sa history, lifestyle, makikita ninyo na dahil yan sa mga ginagawa. Itong batas ng cause and effect, batas ng karma, ito ay very scientific ito. At kailangan lang din natin muna ay we have to understand what's being scientific. Ito bang magiging scientific? Ito ba ang truth o katotohanan o hindi? So that's the thing. Kapareha lang din yan sabihin natin na ito, tayo ay mga spiritual. Ang mga spiritual, ito na yung katotohanan. Sa iba namang hindi mga spiritual, sasabihin nila ay yung mga katuruan ng Diablo, pati yung katuruan ng Yawa, ay yung mga katuruan ng ganyan. Yan ay lahat na yan ay mga presumption yan. Maging scientific man yan o hindi. Kaya nga yung tinatawag natin na scientific theory dahil theorya natin yan.
At hindi yan yung the truth. Hindi pa yung katotohanan ba na the truth, that only the truth na absolute truth. Ibig sabihin na absolute truth, walang theory na yan. Pag ibig sabihin ng katotohanan, walang theory yan, walang scientific yan. Dahil ang katotohanan ay hindi presumption. Lahat ng mga scientific model, dahil ginawa natin ng presumption, assumption at first level para ating maistudyuhan. Kaya nga, pag pumasok tayo sa College of Mystery, totoong College of Mystery lang. Hindi ba yung College of Mystery ang ating sinasabi, ating mga naabot pa sa antas ng frequency ay elementary pa? Pwede mang ganyan na ako ay isang elementary and then ang aking mga subject na sinasabi ay lahat ay College of Mystery. Madali na yung pagsalita, hindi yung sa gawa. Kaya walang problema yan. Ngunit ang katotohanan ay hindi ba yung katotohanan mismo ang ating sinasabi dahil hindi pa man tinakita sa ating frequency. Ito ngayon ang lesson na kailangan natin na idugtong sa ating mga pag-aaral. Hindi lang ang itong ating mga sinalita. Dahil sa mga sinalita natin, marami namang magagaling na magsalita dahil pag dyan tayo nakasanayan yung magsalita, so sino mang hindi gumaling magsalita? Lalo pag tayo ay magdebate pa tayo, so lahat ng mga debatista ay napakagaling magsalita or else hindi sila maging debatista. Ngunit, ang ating pag-usapan ngayon ay ang katotohanan. Ang itong katotohanan, ano ba ang laman ng katotohanan natin? Na gusto nating mabot sa pagkakasatuparan o mabot natin sa ating realization ng kaluluwa. So, ang katotohanan na yan ay yung makamit sa katuparan ng kaluluwa. Ibig sabihin, hindi na teorya. That's why we have to make a theory. Gumawa tayo ng theorya, presumption or belief, paniniwala. Dahil nandito tayo ngayon sa loob ng ating mental dimension. Nandito tayo ngayon sa loob ng ating emotion dimension. Nandito tayo ngayon sa ating loob ng ating physical na katawan. Ito ay mga mundong physical. Ang mental dimension ay mundo pa rin na physical pa rin. Nandiyan na, kaya nga nandiyan tayo sa loob ng ating physical na katawan. Ang emotion ay nandiyan pa rin sa physical na katawan. Ngunit, pag tayo ay lumabas sa mundong ating ginagalawan at nandyan tayo nakatingin sa mundong iyan, ang ating pag-aralan ay hindi na mundong physical. At ang mga katotohanan din na ating masasabi ay hindi yung katotohanan na gawa natin ng mga teorya at ating ipaglaban na itong katotohanan. Kaya nga ating magulong isipan ay hindi mahinto dahil ito man talaga ang program sa physical na mundo. Ang program sa physical na mundo ay polarity. Mayroong negative, mayroong positive, mayroong tama, mayroong mali. Ngunit ang kaisahan ng tao sa kanyang kaisahan sa katastaasan ay kailangan makamit niya ang kabuuan ng niyang pagkatao. Ano ang ibig sabihin ng kabuuan ng kanyang pagkatao? Ang kabuuan na yan ay 7 dimensions of the soul. Not just only body, mind, soul, and spirit. Kaya nga, masyado natin ito ini-expound. 7 dimensions of the soul. So sabihin natin kaisahan ng tao, unity even in diversity. The world now is going to that. Ilagay natin, dito natin gawin ang ating exemplary na pagpaliwanag nito sa ating mga paniniwala. Nang yung damating yung mga tao na gusto nilang higitan ang Panginoon at gumawa sila ng turi na hanggang langit ang kataas. Dahil isa lang ang kanilang lengguwahe. Isa lang ang kanilang lengguwahe. Mayroon silang kaisahan. Hindi sila nagkota-kota. Ngunit, nakita yan ng Diyos. Kaya, sinira ng Diyos ang kanilang pagkakaisa. Kaya nakaiba't iba ang kanilang mga lengguwahe. At hindi na sila nagkaisa. So, ang tanong dyan, ayan ba ang ibig sabihin ng kaisahan ng lahat? Oneness with all. Na tayo ay magkaisa ng lingwahe sa lahat ng mga rasa sa buong mundo at iisa lang ang ating lingwahe.
at tayo ay magkaintindihan at gumawa tayo ng building na hanggang langit dahil ating higitan ang magawa ng Panginoon. Ngunit sa kasasayan in the presentation of that story, certain story na Torre de Babel, ay pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga lingwahe. Kaya sila ay hindi na nagkaintindihan at hindi nila natuloy, hindi sila nagtagumpay sa paggawa ng turi na yan na hanggang langit. Dahil hindi sila na nakasundo. Ano ang kanyang layunin? Layunin ng Diyos. Ang layunin ng tao na higitan ang Diyos o sundin ang kanyang ginagawa at maging higitan pa dahil nakita nila na kung ano ang ginawa ng Diyos, creator ang Diyos, pagkataas-taasan, maging creator din ang mga tao at kayang gawin ng mga tao. At tayo ay palapit na ngayon sa kanyang frequency na ang mga tao ay marami ng mga tao na hindi maniniwala ng Diyos dahil nakita na nila na pwede palang gawin din ng mga tao. I-simulate itong mga nangyayari ngayon. Pati nga mga tao, marami na mga tao naniniwala na lahat ng mga tao ay simulation. At anyway, that's why when we go to the scientific model, ito bang scientific model ay katotohanan o hindi? Ang sagot niyan, kaya nga scientific yan ay dumaan yan sa pag-aaral na ang pag-aaral ay nag-umpisa sa data, presumption, or theory. Ang theory ay hindi yan katotohanan. Kaya nga theory. Pag katotohanan pa yan, wala ng theory. Ultimate truth na yan. Kaya hindi maabot sa tao ang mga dimension na kailangan na mystical order formation. Okay, this is the point. Hindi maabot ng tao ang mga dimension na kailangan ng mystical order formation. Pag kailangan ng theory, ay madaling maabot ng tao. Within the world of the physical, emotion, and the mental, ay kailangan yan, maabot yan ng tao dahil ang kailangan lang yan ay theory at madiscovery na ng tao. Ngunit, pagpasok na niya sa lampas sa mga dimension na yan, labas na sa matrix na yan, ay mayroon ng nagharang na napakalakas na enerhiya o frequency na hindi na maabot sa frequency ng isang tao. Hindi na maabot. Ayan, may katotohanan yung sinasabi ni Hesus Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, hindi sa pamagitan sa Kanya. Dahil may mga dimension na hindi makayang gawan ng teorya dahil hindi maabot sa frequency ng utak ng tao. Kailangan dumaan sa mystical order formation. So, balik tayo. Bakit man na sinisira ng Diyos according sa presentation na yan, ang mga lingwahe na pinagwatak-watak, pinag-iba-iba ang mga lingwahe ng mga tao upang sila hindi magkasundo. At ang layunin ngayon when we say oneness with the omni-supreme absolute, oneness with all, oneness with God. So ano ang ibig sabihin ng oneness na yan? Oneness ba yan sa lingwahe? At totoo bang tayo ay magkaisa at maging buo ang sangkatauhan pag isa lang ang ating lingwahe? That is klaro na presentation kung ano ang ibig sabihin ng kaisahan ng isang tao. In the holistic art, especially when we say holistic art of Dukan, we are in the commandments of good health. We are not in the religion. We are not in the belief system. We are in the universality of the ultimate truth. Not theory, but we are not declining the theory. Maganda ang theory. Kaya nga tayo ay maging scientific din tayo, paminsan-minsan. At hindi lang paminsan-minsan, more often. Dahil maganda ang theory. Maganda ang paniniwala. At lahat ng mga tao ay ginagawa yan, paniniwala. Napakaganda. Ngunit lang, ang hindi natin maintindihan ngayon, kung ano ang ibig sabihin ng itong kaisahan. Kaisahan ba ito sa ating paniniwala? At maaari bang magkaisa ang tayo dito sa ating paniniwala? Na hindi man magkaisa ang ating mga utak? At hindi rin magkaisa ang ating puso? Iba't ibang frequency, iba't ibang kulay, iba-iba ang wika. Ngayon ay mayroon na ngayong translation, automatic translation ng web sa internet na yung program na
Ito, pag hindi natin alam itong wika nito, then automatic translation dyan sa ating internet. Then, i-recess lang natin, pass in dyan sa kan, then bigyan tayo ng translation. Kaya, pwede na tayong magkasundo. Iba't ibang lingwahe. Dahil, kaya na sa internet. And then, the next version would be, pag built-in na yung internet sa utak ng tao, so wala nang rason na hindi tayo magkaisa ng lingwahe. Kahit anong lingwahe sasabihin natin, isa lang yung meaning, kahulugan, translation, magkaisa tayo. Sabihin natin, nagka-program tayo ngayon, we have to build up a tower na hanggang langit dahil higitan natin ang ginawa ng Diyos sa langit. Kaya mangyari din yan. Because ito ang paniniwala ng tao. Ngunit makita yan sa Diyos sa langit. Kaya nga yan dyan, napakalaga ngayon maintindihan ng lahat na ang mga anghel sa Diyos nandyan ngayon sa kalangitan. Ito manggod, hindi pa maniwala ang mga tao. Hindi sila naniniwala dahil hindi pa bukas ang kanilang spiritual na kamalayan. Hindi pa nakaprogram na lumabas sila sa mundong ginagalawan ngayon. At itong mundong ating sundan ay itong mundong hindi mapasok ng theory. Hindi ba mapasok ng scientific model ba? Dahil lahat ng mga bagay na maipaliwanag ay kaalaman. Lahat ng mga bagay na hindi maipaliwanag ay misteryo yan. At ang misteryo na sabihin nating misteryo na maipaliwanag natin sa karunungan o sa kaalaman ay hindi na yan misteryo. Kaalaman na yan dahil naipaliwanag na natin sa kaalaman. Bakit pa yan naging misteryo? Wala nang misteryo dyan. Kaalaman na yan. Ngunit pag misteryo ay hindi talaga maabot sa kaisipan ng tao, kailangan muna ang tao buksan mo na ang kanyang spiritual ng kamalayan. Ang spiritual ng kamalayan ay hindi ang kamalayan ng pangtao. Kamalayan na igaling sa Diyos sa langit. Kaya sinasabi nila Holy Spirit in the religious term. Ngunit balikan naman natin itong kaisahan. Anong ibig sabihin ng unity, oneness with all? At kaisahan, kabuuan sa iyong pagkatao. Ang kabuuan sa pagkatao, and oneness with all, ay maabot lang itong oneness with all, kaisahan ng lahat, pag mabuo ang tao sa kanyang sarili. Ngunit pag ang isang tao ay hindi nabuo sa kanyang sarili, hindi ito maabot ang kaisahan ng bawat tao sa buong mundo dahil pag mangyari man na maging kaisahan sa tao sa buong mundo na hindi buo ang kanyang pagkatao, ayan ay maulit ang kasaysayan ng Torre de Babel na presentation na ang tao ay nagkaisa sa buong mundo, ngunit nahiwalay sila sa kanilang mga dimensions ng kaluluwa. Ang ibig sabihin, ang itong mga dimensions ng kaluluwa, ito ang tinutukoy na wholeness aspect of a person. Ang kabuuan ba ng isang tao, makamit ang kaisahan sa lahat ng liwanag, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, pag una mabuo muna ito mismo ang unit person. Hindi muna itong maraming mga tao, organization sa iba't ibang mga lingwahe. Ang organisasyon sa iba't ibang mga lingwahe, ito ngayong mga tao sa iba't ibang mga wika, iba't ibang mga rasa sa buong mundo. Ayan ay organisasyon ng iba't ibang mga tao. Pag-isahin man lahat ng itong mga tao, ito ngayon ay yung tinatawag nating mga tao, sangkatauhan o humanity. Ngunit ang kabuuan natin muna, magkaisa tayo, una, maging makamit muna natin ang ating kaisahan mismo sa ating sarili. So, paano natin makamit ang kaisahan ng ating sarili? Mismo ang ating definition man ngayon ay kulang. Body, mind, soul, and spirit. Pag-isahin natin body, mind, soul, and spirit. So, ngunit ang puso natin ay nakatuon lang sa physical ng mga bagay. Hindi tayo natututo dahil hindi tayo tinuruan kung paano natin pagkaisahin itong ating kaluluwa at sa ka-espiritu. Marami pang ang pagkakataon. Ang mental dimension ay nahiwalay sa puso. That is very common, ha? That's very common. Makikita ninyo yan mismo sa inyong mga sarili. Na iba ang inyong damdamin at iba din inyong iniisip at iba din ang katotohanan at iba din ang ginagawa ng inyong physical na katawan. Ang mas lalo ng iba ang ginagawa sa inyong espiritu at iba ang ginagawa sa kaluluwa. Kaya sa 7 dimensions of the soul, yan may kaisipan lahat yan, may mental plane lahat yan. Ibig sabihin, iba't iba ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga, dyan pa lang ay nagkagulo na. Sa kaloob-looban ng inyong pagkatao o sa kaloob-looban ng pagkatao ng isang tao,
ay nagkagulo na mismo ang kanyang mga dimensions ng kaluluwa. Kaya yan, ang matrix na yun ay sadyang ginawa yan dahil yan talaga ang lesson ng tao sa physical na mundo. Kaya sinugo ng Diyos sa tao na hanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang pagkamatarong o pagkamabuti ba, and then all the things needed by person ay idagdag sa kanya. Bakit man hanapin mo na ang pinakadahilan niyan? Hanapin mo na ang kanyang kaharian. Kaya yung kaharian niya ay hindi yan makikita pag hindi mo mabuo ang iyong unang pagkatao. Paano mabuo sa isang tao ang kanyang natutunan physical dimension lang? Pag ikumpleto natin body, mind, soul, and spirit, 4 lang. Kulang pa ng 3 dimension ng kanyang pagkatao o kanyang ng kaluluwa. Kaya hindi talaga maabot sa theory. Dahil kailangan kayang itong lahat ay igawa mismo. Idaan mo na ito lahat sa gawa. Kaya hindi talaga maari na hindi gagawin dahil hindi talaga maabot sa tao ang mga bagay na ito na kaligtasan ba ang ating tawag nito pag hindi gagawin. Lalo na pag sabihin lang natin na i-expand lang natin ang relationship with God ay atin yung paniniwala sa katastasan at tayo ay maligtas. Hindi man yan ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay yung gawa. My son, be wise. Hanapin nga. Pag sabi ng Diyos, hanapin ang kanyang kaharian. So, hanapin mo na ang kanyang kaharian. Pag sabihin natin ang kaharian nandyan sa loob mo, okay, hanapin natin sa loob. Ngunit, pag hindi natin alam ang paraan, yung metaphor ba? Pag sabihin natin yung metaphor ay, sabihin natin yung langgam o pusa o ibon. Ang ibon ay literal yung pagkaintindi ng tao. Ibon. Ang ibon ay pakainin niya ng mga pakainin niya ng Diyos. Hindi na maghahanap ng ibon ng mga pagkain dahil ang Diyos mismo magpakain sa kanila. But hindi nila alam kung anong kahulugan ng ibon. Anong kahulugan ng langgam? Anong kahulugan ng mga hayop na yan? Mga halimaw. Kaya nga, ang pagkasulat ng kasulatan, dahil yan ay in a study school yan of the secret, spiritual secret. May presentation yan ng mystical order formation. Life's mystical point ang tawag. Kaya ang presentation yan mga halimaw. Ang ibig sabihin ng halimaw, that is again allegory or metaphor yan. Na ang nangangahulugan niyang halimaw ay kapangyarihang malaki. Hindi yan halimaw na dambuhalang mga hayop. Ang ibig sabihin nan ay mga kapangyarihan na dambuhala o mga halimaw na kapangyarihan na lilitaw sa daigdig. Kaya nga ngayon, darating ang panahon at ngayon na yung panahon na kailangang maghanda dahil malapit na itong gumising itong mga dambuhala o mga halimaw na kapangyarihan na yanigin ang buong sangkatauhan. Ang sangkatauhan yanigin ang buong mundo. Or else, hindi na ipanadala ng Supreme Master yan sa langit ngayon, ang mga Supreme Superlight Angels dahil hindi pa kailangan. Ngayon ay ipinadala na nandyan sa kalangitan ngayon. Ang problema lang ngayon ay hindi maniwala itong mga tao at then, ang bandang huli din, sino yung magsisisi? Kaya lahat nito ngayon ay ito ngayon ang lesson na kailangan natin. Kailangan natin makagising sa totoong katotohanan. Hindi ito sa katotohanan na theory lang. Magipagsabihin ba natin na ito ay lahat ng ating sinasabi, scientific or non-scientific? Ang ating pinag-usapan ngayon ang katotohanan na ang kabuuan sa ating pagkatao. Hindi mabuo ang pagkatao ng isang tao pag hindi niya matuklasan ang kanyang 7 dimensions of the soul. Kailangan tuklasin natin. At hindi yan matuklasan pag wala tayong momentum. Kailangan tayong mag-practice sa mga aral na napakaburing. Just imagine, every day gumawa kayo ng 72,000, 36,000, 124,000 mystery, early morning, and doing art of life every day, early morning before sunrise, and in the evening, after sunset. Kaya, araw-araw yan. Kaya marunong kayong mag-conserve of energy. Conserving of energy ay kailangan din ninyo
Momentum ang tawag niyan. At huwag tayong magpaghatol sa ating kapwa. Ay kung may nagsasabi sa inyo itong mga lesson ngayon, ngunit hindi ako naghatol kahit sino ng tao dahil hindi natin karapatan yan. Ang paghatol ay nandyan lang sa langit. Dahil sa Kanya yan, huwag na nating sapawan ba ang Ginoo sa inyong authority na kita na maghatol na siya mayong maghatol sa langit. At wala din natin ito, hindi ko sinasabi na ito lang ang katotohanan, na lubos na katotohanan sa lahat ng katotohanan at wala ng ibang katotohanan dahil kailangan natin mabuo ang ating pagkatao. Kaya sinasabi ko, kung magtanong man kayo ngayon, ano kayang yung bagay na kailangan nating katakutan ngayon? Itanong ninyo sa inyong mga sarili, ano kayang mga bagay na kailangan katakutan ngayon? Sasabihin ko ba sa inyo na katakutan ninyo ang Diyos? May maraki kayong kasalanan sa Diyos na katakutan talaga ninyo ang Diyos? Sa panahon, sa nakaraan, ang mga tao ay takot na takot sa Diyos dahil sila ay masyadong mabait. Ngunit pag walang karne, magalit sila kay walang karne. Suko man sila kay walang karne. Buti pa hindi lang sila umalis. Diyan yan sila sa lugar na kinakalagyan dahil mayroon pang mga karne, mayroon mga pagkain. Ngunit sa panahon nandoon sila naglakbay sa ilang, wala silang karne, walang tubig, kaya galit ang mga tao. Ngunit sinamahan sila sa Diyos. At ang gusto nila yung Diyos ay samahan sila palagi. Sa panahon nagpakita ang Diyos ay natakot din sila. Hindi sila makipagharap sa Diyos dahil takot na takot silang magharap sa Diyos dahil mamatay sila pag makita nila ang totoong Diyos. Kaya, ano kayang totoo sa mga katotohanan ito pag hindi tayo matututo mismo sa ating kabuuan, sa ating pagkatao na takot tayo sa Diyos, na makakita sa Diyos at palagi nating hinahanap ang Diyos na magpakita sa Diyos sa ating harapan. Dahil sa panahon na ang Diyos ay magpakita ay takot pala yung tao dahil pag makakita sa Diyos ay mamamatay siya. Totoo yan. Kaya nga ngayon ay inihanda ang lahat. Dahil okay lang yung theory natin. Ito yung ating mga paniniwala. Maganda ang lahat ng mga paniniwala. Dahil sa ating mga paniniwala ay binigyan tayo ng pag-asa na palapit tayo sa Diyos. Ngunit may limit ang ating paniniwala. Mahal na mahal natin ang Diyos. At mahal na mahal tayong lahat sa Diyos. Ngayon ay dumating ang panahon, ang Diyos ay lumabas dyan sa langit na ang kanyang liwanag mas matindi pa sa araw. Sa kulog at sa kidlat ay ang tao ay patay na. Natakot na yung mga tao dahil lumabas ang Diyos. Kaya, sabihin pa ba natin na katakutan natin ang Diyos? Na mismo pag hindi natin katakutan ang Diyos, pag lumabas ang totoong Diyos, ay takot na takot ang lahat ng tao dahil lumabas ang Diyos diyan sa kalangitan. Kaya mas mabuti pa na sabihin na lang natin dito sa ating samahan na mahalin natin ang Diyos. Gagawin natin ang kanyang mga batas at mga kalooban. Yung kanyang mga kalooban dyan. Gagawin natin kung ano ang kanyang kalooban. Ang kalooban niya ngayon na tayo ay lumiwanag sa malaking liwanag, matututo sa kanyang ipinagawa. Kaya nga, ano ang dapat niyong katakutan ngayon? Ang kailangan na katakutan ngayon natin ay kung hindi tayo matututo sa sining ng buhay. Yan ang pinakamahalaga. Kaya takot tayong hindi tayo matututo sa sining ng buhay. Dahil pag hindi tayo na tututo sa sining ng buhay, ang ating natututunan ay walang iba kundi sining ng pagkawasak. Sining ng pagkawasak, ano ba ang kaibahan sa presentation pag idaan natin sa kasulatan? Ano ang kaibahan ni Moises, ni Aaron, especially ni Moises, sa mga ibang mga Israelites na hindi man sila humarap sa Diyos? Natakot man silang lumapit sa Diyos. Ngunit si Moises ay nakipag-usap parang kaibigan ng Diyos. Bakit man hindi namatay si Moises na nakipag-usap, harap-harapang kinausap ang Diyos katulad ng isang kaibigan? Ano ba ang kanyang pagkatao? Dahil alam ni Moises ang sining ng buhay. Ang iba ay hindi sila naniniwala at palagi lang silang naniniwala. Ito man ngayon,
ang ating mga sakit sa ating kaluluwa na palagi tayong naniniwala. Ngunit hindi rin tayo naniniwala kung ano ang katotohanan. Ito ang mahirap ngayon na kailangan nating gamutin sa ating pagkatao. Lalo na pag may masaktan ang ating damdamin. Sabihin na natin, sa yawa yan. Hindi yan maganda. Ano yan? Sa demonyo yun talaga yan. Dahil mga katuruan yan ng mga espiritual. Ano ba ang ibig sabihin sa pagkatagtulunan o sa mga katuruan ng espiritual? Sa yawa ba yung mga katuruan ng espiritual? Lahat ng pagsasabi natin na may Panginoon, yan ay katuruan ng Diyos sa langit. Espiritual yan. Kaya sino yung taong naniniwalang may Diyos sa langit ay siya ay espiritual. Iba lang yung ibig sabihin ng espiritista. Ang ibig sabihin ng spiritual ay you are believing there is God. Naniniwala ka ba na mayroong Diyos sa langit? Mayroong Diyos na pinagmulan ng lahat? Kaya, kailangan ipalawak ang ating spiritual na kamalayan dahil kailangan nating maintindihan, kanilang buuhin natin ang ating pagkatao. Oneness with all. Na ibig sabihin yan, hindi watak-watak, hindi hiwalay-hiwalay ang mga dimensions ng iyong kaluluwa. There's only one conclusion for that. Oneness, kaisahan ng lahat. Una, kabuuan mo na ng tao sa kanyang sarili. Buuin ang iyong 7 dimensions of the soul. Pag naging nagkaisa ang tao by language, buong mundo, that's actually gawa yan ng technology. Nagkaisa ang lahat ng tao sa buong mundo, sa karami-daming mga lingwahe, iba't ibang mga lingwahe. Maliban pa sa mga dialect. Ngunit nagkaisa ang mga tao sa buong mundo. Nagkaisa lang yan sa lingwahe. Ngunit sa layunin na umakyat sa kaharian ng Diyos ay maging hadlang pa sa tunay na pagpasok ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi sumang-ayon ang spiritual na mundo. Hindi yung astral spiritual na mundo. Hindi yung advanced spiritual world. Dahil ang advanced spiritual world, yan ang pinagmulan sa lahat ng mga bagay walang pinagmulan. Sa lahat ng mga bagay na walang creation origin. Kaya yung advanced spiritual world ay wala din creation origin. Dahil hindi angkop ang teorya ng ating makamit. Ano ang kaibahan sa mga angels na Supreme Superlight Formation, authors of the Supreme Formation, at kaibahan ng mga tao, mga alien? Ang mga tao o mga aliens, pag mayroong mga aliens, sinasabi naman nila na mayroong mga aliens, darating din ang panahon, sabihin din ng mundo na ang daming mga aliens dyan. Yung mga himang-hiwagang mga liwanag dyan sa kalangitan, yung mga aliens. Ngunit, hindi na kayo maligaw sa panahon na yan dahil kung ano man ang katakutan ngayon sa mga tao sa mundo, hindi yung maligaw dahil hindi na ngayon ang panahon sa pagkaligaw. Hindi na ngayon din ang panahon na ipako pa yung mga santo, ipako pa si Kristo, o sino pa yung patayin ng mga banal dahil pagbalik man ni Kristo ngayon sa panahon na nga ito ay yung paghatol sa mundo. Kaya sino yung hatulan at ano yung kailangang hatulan, ang Diyos na ay may alam yan. Kaya nga nandyan ang mga anghel niya dyan sa kalangitan. Ikopya man yan ng mga mahiwagang mga liwanag dyan sa kalangitan. Alam na ninyo kung saan kayo pumunta. At alam na ninyo kung totoo ba yun at hindi. Dahil mayroon na kayong mga signal ng spiritual at nabuksan na yung mga informations of advanced spiritual function. Ang katakutan natin ngayon, pag wala tayo niyan dahil yan talaga ay art of destruction. Just imagine, oneness with all na tayo ay nakaisa sa pamagitan lang ng lingwahe. Hindi natin alam kung ano tayo, sino tayo. And then sa bandang huli, instead na I am, naging AI tayo. Naging mga cyborg. Ayan, ay isa yan sa mga dapat nating intindihin. Kaya nga ngayon, ang higit na kailangan ngayon ay hindi yung katakutan ang katotohanan, kundi matakot tayo na hindi tayo matututo sa sining ng buhay. Yan ang pinakamalaga ngayon na ating pagbigyan tuon upang hindi tayo mahuli sa panahon. Essentiality of time din ay kailangan natin maintindihan
essentiality of time. This is the point in time. Kailangan talaga na hindi tayo mahuli sa panahon. Pag mahuli tayo sa panahon, wala na tayong magawa. Pag training lang sa inyong mga sarili, ay hindi madali dahil hindi yan i-magic ng pagbukas ng mga spiritual na kamalayan. Dadaan yan sa natural process. Ang natural process ay kailangan mo na i-training ang physical na katawan upang mabuksan yung mga blueprint of life, DNA, nandyan sa inyong physical na katawan. Mabuksan ang inyong spiritual na kamalayan. So, nakita man na ninyo lahat ng mga makakita ng mga liwanag. Ang iba ay nakakita na sila mga liwanag. Hindi pa nila alam ang literal na kapaliwanagan sa mga liwanag na ilang nakakita sa kalangitan. Kaya, kailangan magsasabi sa kanila kung ano ang kailangang direction na kanilang gagawin ngayon. Yan ang mga function ngayon ng mga art of life, teachers of the art of life. Hindi na natin baguhin kung ano ang ating mga paniniwala sa ating mga religion o sa ating mga kinagisnan. Dagdagan na lang natin, maipatupad natin sa gawa na maging totoo ang ating mga paniniwala. Maski ba ang ibig sabihin na dugukan tayo, ang sinasabi ng dugukan ay naniniwala tayong totoo. Ngunit mismo akong nagsasabi ay sasabihin ko din sa inyo, hindi yan totoo pag hindi niyo magawa. Dito man tayo sa katuruan na gawa, hindi man paniniwala. Totoo ang ating sinasabi pag ating magawa. Pero pag hindi natin magawa, ay kasinungalingan din yan. Bakit hindi man natin tanggapin? Kaya pag sabi natin, Supreme Superlight Angels, totoong-totoo yan, basta mabuksan ninyong spiritual kamalayan. Ngunit pagdating ng panahon ay sinira ng mga itim na bituin. Sabihin natin itim na bituin, mga opposite force. Nagpalipad sila ng marami diyang mga mahiwagang liwanag din sa kalangitan. Walang signal na inyong maranasan sa inyong katawan dahil hindi man yan mga Supreme Superlight Angels. Ngunit ang mundo ay naniniwala na yan ay mahiwaga, gawa ng Diyos, gawa ng katastaasan. Naniniwala ang lahat. So, ano ibig sabihin? Ang ating sinasabi ay naging hindi katotohanan sa kanila. Ang kanila yung katotohanan, ngunit sa bandang huli, may tagumpay bang makamit ang isang tao na napasok dyan sa tinatawag nating matrix na yan. So, mahirap talaga, hindi madaling pagpasok sa kaharian ng Diyos. Una ay ang oneness with all ay nangangailangan na muna mabuo ang ating sarili. Hindi dyan lang body, mind, soul, and the spirit. Kundi 7 dimensions of the soul. Idagdag na ninyo liwanag, light dimensions of the soul ay napakahalaga yan. At yung itong consciousness dimensions of the soul ay napakahalaga. So, sa 7 dimension ng kaluluwa, kailangan natin itong mabuo. Na pag magtalo ang iyong puso at isipan, maraming pagkakataon magtalo ang puso at isipan at sumali pa ang physical na katawan. Ang gusto ng puso ay malusog. Ngunit ang gusto ng physical na katawan ay gusto man siyang tumahimik at humiga lang at kumain at magpasaya. Ngunit ang sabi ng puso, huwag yan. Kasi ang physical, pag hindi tayo mag-exercise, mag-hypertension tayo, magkasakit-sakit tayo, kaya di tayo maging malusog. Ngunit inihingi sa physical na katawan. Gusto sa physical na katawan, matulog lang siya, kumain at magpasaya. Kaya yung sabi nilang isip, nag-aral tayo, bakit hindi man natin gagawin itong mga magandang mga formula ng ating mga natutunan dahil alam na natin kung ano ang mabuti at kung ano yung hindi mabuti at alam din natin yung mabuti sa hindi mabuti. Lahat nandiyan na lahat ng information sa ating pagkatao. Ngunit hindi pa rin magawa sa isang tao dahil nagkahiwalay-hiwalay siya sa kanyang foundation o dimensions ng kanyang mga kaluluwa. So, mahirap itong abutin ang katotohanan ng unity with all. Kaya nga, lalo na pag ang ating ituturo ay ang ating mga paniniwala. Kaya if you are a strategist sa isang labanan, let's say, you are a strategist sa isang competition or coach ka sa isang team ng basketball o anong team na yung kino-coach, ay alam mo yung mga strategy, paano ka manalo. Kaya, ganon din ang buhay. Pag gusto tayong manalo, so at least marunong tayo ng art of war. For the sake, not for the sake of everybody, for the sake mismo sa ating pagkatao.
alam natin kung paano tayo manalo laban dito sa madulas at mapaglinlang na mundo. Sabihin lang natin mapaglinlang na mundo dahil itong mundo ay ito talaga yung program, polarity. Whenever you say, kahit kailan ka magsasabi na ito ang tama dahil kailangan may mali. Bawat panahon na ikaw ay magpakabuting tao dahil gusto kang maging mabuti at mag-aral ka ng pagiging mabuti, magbasa ka sa mga banal na mga batas ng Diyos at yon, masasabi mong ikaw ay naging mabuting tao. Kaya hindi ka din makaiskapo na kailangan may masamang tao para ikaw ay totoong maging mabuting tao. Kaya sinong mabuti at sinong masama sa totoong pag dito tayo humarap sa totoong Diyos sa langit. Okay, babalik tayo sa aral na itinuturo ni Jesucristo. Jesus Christ was the body of a divine master. Banal na guro yan. Banal na master pa rin. Iba yung master, iba yun ang guro. Sa kanyang pagkatao ay nandyan niya lahat, a divine master, a divine guro. Kaya, Supreme Master of Wisdom, Makadastar, Supreme Superlight Angels. Dahil, itinuturo niya sa sangkatauhan ang tunay na pagmamahal. Mahalin ang iyong kapwa. Mahalin ang iyong kaaway. Ngunit sa pagmamahal sa kaaway, hindi lang ka maaari na hindi matututo ng art of war. Marunong ka rin ng spiritual martial arts combat. Dahil, mahalin mo yung kaaway, nagdala ng itak at tagain yung iyong liig ay mawala yung ulo mo sa iyong katawan. Kaya mahalin mo yung kaaway mo na hindi ka din masaktan. Physically, emotionally, mentally, spiritually. So alam mo yung paano idipinsa ang iyong sarili. Pati man sa bansa, pag mahalin natin ang ating mga kaaway, mayroon tayong mga kalaban. Sino ang ating mga kalaban? Mga tao o hindi? Hindi natin kalaban ng mga tao. Mahalin natin lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit, hindi din tayo marukawan ng bansa. That's very important. Kaya pag masyadong masunurin tayo, hindi natin alam ang itong ating mga art of war strategy, ay wala tayong magagawa. Kaya hanggang salita lang tayo. Kaya this is actually the time na turuan. Iyan actually, balikan natin itong Eskrima o martial arts. Nagtagumpay ang ating mga players, ang ating team sa promosyon ng ating kulturang Eskrima, national sports. Kultura natin yan ng Eskrima. In fact, that's the ancient warfare ng bansang ito. That's higher form of mental discipline. Turuan ang mga kabataan na maging tapat sa ating bansa sa pamagitan ng pag-aaral ng Eskrima. Maging hindi tapat sa mga ibang maging tapat sa mga alien at naging hindi tapat sa ating sariling lupang sinilangan dahil ang ating itinuturo ay ibang katuruan. Ituro natin kung ano ang ating sarili. Yung sariling sports natin, sariling martial arts pa natin ay Eskrima yan. That is the spirit of the warrior of this nation. Kaya just like China, kanila ay pag sabihin China ay Kung Fu, meron silang Kung Fu, Tai Chi, that's the spirit of their nation. You go to Japan, that's the spirit of the samurai kasi yan ay literature ng kanilang pagkatao yan. Literature ng kanilang lakas yan. Kaya sa ating bansa, pag wala tayong literature ng ating mismong sariling bansa, literature ng lang ating lakas, ng espiritu, puso't kaluluwa, ano ang itatawag ng ating lupang sinilangan ng walang sariling literature na nagpaghiwatig kung ano ang lakas ng ating espiritual? Kaya nga, napakalakas itong promosyon ng martial arts dahil tinuturuan natin maging malakas ang mga kabataan. Itong lahat ng mga kabataan ay actually, lahat ng mga kabataan, sila yung pag-asa ng ating susunod na mga henerasyon. Hindi lang natin turuan itong mga kabataan ngayon na maging mga wise sila kaya marunong sa ibang mga sistema. Dapat marunong sila kung ano ang pagpalakas sa ating sariling lupang sinilangan.
maging malakas ang kanilang spiritual. Totoong spiritual. Hindi maging malakas yung itong mga hambog at mga binuang at mga bakakon pa kayo ng mga training na ibisabot na maging tinaturoan natin maging sinungaling ng mga kabataan at madali, maaga pa silang natututo sa lahat ng mga iba't ibang mga ori ng mga bisyo dahil hindi natin alam na itong ating kailangan na i-inculcate, ituro sa kanila ngayon, itong ating sariling literature ng kalakasan na mismo pa ito ay gumawa ng ating bansa ngayon na naging bansa tayong malakas ngayon. Ngunit pag kalimutan natin ito, we can count the numbers of years na iba na talaga ang ating panahon. Kaya it could be art of life or it could be art of destruction. And it will be art of life dahil we can count the numbers of years. Hindi man ito hatulan ng mundo na sunugin ang buong ang sangkatauhan ng Diyos sa langit. Hindi man ganyan. Ibang interpretasyon yan. Yan ay interpretation based on the theory. Theory yan. Ngunit ang ating tingnan yung star mapping ng anong magaganap, it must be sasali tayo sa pangdigdigang mga kompetisyon. Bakit kailangan nating mo-compete? Kaya nga, ang competition ngayon, art of life or art of destruction. Gusto man tayong pumasok sa kanyang kaharian. Kaya, kailangan tayong makakyat sa higher na dimension. Paano tayo makakyat sa higher na dimension? So, iangat nating frequency. Hindi tapusin sa mundo ang mundo sa Diyos sa ganyang paraan na ating iniisip. Kaya nga, we are now ascending in the higher dimension. Higher dimension na ngayon. But this dimension, hindi natin maintindihan kung saan ito magaganap. Dahil hindi pa natin nakikita itong kabuuan ng ating pagkatao. Once makikita natin ang kabuuan ng ating mga pagkatao, sabihin natin na maraming mga ilusyon. Okay, that's the question. Hindi matapos ang ating mga salita ngayon pag hindi natin tapusin. Ngunit, before we end up, we have to look at asa ba dito nagsimula ang ilusyon? Saan ba ito nakalagay ang ilusyon? Sabihin mo natin ilusyon. So, ang lahat ng ating iniisip, nakatuon yan dito sa mundong ating ginagalawan. Kaya katotohanan lahat. Ngunit, saan itong ilusyon nangyayari? Ang ibig sabihin ng ilusyon ay hindi totoo. Yan lang, period. Hindi totoo. Ngunit naisip mo, ngunit hindi totoo. The same story yan. Pag sabihin mo, pumunta ako doon sa astral spiritual world, dala ang aking physical na katawan, that is an illusion. Illusion talaga. Pero when you look at the life's mystical point of that story, saan man yan ang katotohanan niya na my life's mystical point man lahat ng mga salita. So, may nagpunta talaga doon. Ngunit, hindi lang yung physical na katawan. So, ang illusion ay nagaganap sa lugar na hindi niya angkop. So, ang illusion ay nagaganap sa lugar na hindi niya angkop. Yan ang tamang sagot. Kaya nga, sinasabi ng tao na dito tayo ngayon sa higher na dimension. Anong higher na dimension yan? Pag pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, pumatok tayo sa paradiso o paradise, asan yung paradise ng Diyos sa langit? Pag you go to Soler o sa casino, puntahan ninyo doon, parang paraiso yan. Makikita nyo ang ganda pala ng mga paraiso dito ng Yawa. Dahil nandyan ang mga lahat ng mga gandang tanawin. Okada, Soler. Yan paraiso din yan. Kaya nga maraming mga spiritualists na nagkamali sila sa kanilang paraiso dahil No star. instead na going to heaven paradise, doon sila pumunta sa ibang paraiso at wala mang magkamali sa paniniwala dahil yan man ang limit ng paniniwala. Angkop lang yan sa paniniwala. Maski pa tayo ngayon ay magpunta tayo sa buwangan, sabihin natin na ito ang ating katotohanan dahil ito man ang paraiso, ay wala mang magkamali niyan dahil yan man ang limit ng ating mga paniniwala. Pumunta tayo sa Okada and then mag-enjoy tayo doon ng buhay at sabihin natin magdasal tayo sa Panginoon mamayang gabi, baka manalo tayo. So, wala din nagkamali niyan dahil katotohanan ng paniniwala. Sino mang magkamali sa paniniwala? Ngunit pag lumabas tayo dyan sa ating mundong ginagalawan ng dimension ng ating kaluluwa, sa physical, sa emotion at saka sa mental dimension,
makikita natin lahat palang ginagawa natin dyan ay ilusyon pa lang natin yan. At pag gusto tayong pumasok sa kariang niya ganito, ang antas ng frequency ay hindi pala madala natin ang ating mga kayamanan dyan. Hindi pa madala natin ang ating lahat ng mga paniniwala yan, maski ano pa yan, kawasto o hindi. Kamali. Wala tayong madala, maiwan lahat, pati yung ating mga paniniwala, maiwan. Walang bagay na ating madala. Dahil iba na ang frequency, kaya shifting ang mangyayari. Kaya nga, by the shifting, let's say, 2034 sa shifting na yan, ay nandyan pa rin tayo. Then, pagdating na 2050, ang shifting na yan ay nandyan pa rin tayo at bumata na tayo. Ngunit, pag nandyan pa tayo sa panahon na yan, at cyberg tayo, iba ng ating mga program sa matrix natin, dahil napasok tayo sa mundong ito at hindi tayo nakalabas pa sa programang ito, dahil hindi tayo naka-counter. Wala tayong mga star formula. Ibig sabihin, wala tayong magagawa sa katotohanan na yan. Talagang angkap tayo dyan. Kaya ilusyon na lang natin ang gustong pumasok sa karian ng Diyos. Gagawan tayo ng magandang karian ng opposite command formation. Paano nila gagawin yan? Madali lang yan, i-program. Maski yung brainnet, o ipasok nila yan sa tao yung internet. Makipag-usap ka sa Panginoon, right away you can talk to God. And then your neighbor will tell you, ask your name. Oy, pare, kumusta ka? And then palagi ka lang nakatingin dyan sa langit at nakatawa. Hindi ka makarinig sa iyong mga kaibigan na nagtawag sa iyong pangalan. Dahil nakipag-usap ka pa sa Diyos. Kaya walang imposible na ngayon. Ang imposible lang ngayon talaga, pag hindi tayo pumasok sa sining ng buhay, maintindihan ba natin itong mga bagay na ito na talagang hindi makamit dahil hindi magawa sa teorya. That is very impossible na kamit na ng tao. Kailangan mo nang gagawin. Papasok muna tayo sa actual practical lesson. Walang nagkamali sa paniniwala. Kaya nga hindi tayo maghatol sa ating mga kapatiran kasi maski ano pang kanilang ginagawa. Dahil ang kailangan lang natin gawin ngayon, pagpatawad para din tayo patawarin sa may kapal o katastasan. Gagawin lang yung lesson. Kailangan yung lesson. Kapag kayo din may magpatawad, mayroon kayong kaaway na mahalin, pag lumapit sa inyo na magdala ng itatib, mahalin ninyo niyang kamao, then pag mamulat yan, magising yan, mahalin na kayo ng totoong pagmamahal. Hindi na yung itak ang isasabi nila, dalhin nila sa inyo. Kundi, mga masarap na ng mga pagkain dahil mahal na talaga kayo nila. So, pero matanggal ang ating ulo dahil sa ating pagmamahal sa ating mga kaaway at nawala pang ating mga lupa, ay ibig sabihin yan, ibang pagmamahal na yan. Hindi na natin nasunod ng sinasabi ng Diyos sa langit, my son, be wise. That's the point in life. Kaya everybody must practice the spiritual martial arts that will make the nation stronger. Or else we cannot understand that ikot-ikot tayo, wala tayong magawa. Hanggang sa katapusang hininga ay wala pa ring magawa. At least by this time, makita natin na malaking ating nagawa. Sa lahat ng mga suporta sa sports ay malaking serbisyo yan. Dahil ang layunin ng Dugukan ay i-training ang lahat ng mga kabataan na matututo sila sa sariling literature ng ating bansa, ng ating national sports. Diyan magsimula ang training. Pag i-training natin sila sa ibang mga katuruan, na maging matalino man sila, ngunit mahina ang physical at hindi pa rin, kulang pa rin. Kaya dapat matalino din ang kanilang physical dahil malakas sila at may loyalty sila sa ating sariling literature. That's the point. So, we are going to open up the center also. Itong center ay gumawa ako ng model ng mga centers dahil ang kailangan ngayon ang centers yung Hilot Center. So we are going to open the center sa Isabela, and then next to that ay mga chapter ng Dugukan ay lagyan ng mga Hilot Center, and then pag after malagyan na yung mga chapter ng Hilot Center, tulungan natin ang mga kapatiran. Sabi ng mga tao ay wala kaming trabaho, ang itanong ninyo lang, may bahay ba kayo? Mayroon, bahay kubo. Yan na yung iyong center. Mag-practice ng hilot. Punta ka doon sa aming Hilot Center. Libre ka sa training sa hilot. At gawin mo yung bahay mo ng
yung clinic mo sa hilot. May trabaho na sila. Kaya, mahirap na pagsabihin na wala kaming trabaho. Ngunit, marunong sila na maghilot. Bakit hindi pa ba yung trabaho yung hilot? Kaya pag tayo pa kami nakapunta sa ibang bansa, pumunta sa ibang bansa, hindi na tayo magtrabaho, magmaster na lang tayo dahil maraming mga taong nangangailangan ng ating mga katuruan. Hindi man kailangan ng iba, ngunit kailangan ng mga tao. Hindi pa lang natin sila natagpuan. Kaya panahon na ngayon na ilabas ninyo ang mga ilaw ng inyong pagkatao dahil kayo talaga ipinadala ng spiritual na mundo upang pumarito, upang i-aser ninyo itong ascension ng tao sa higher na dimension. Ang higher na dimension na yan, dito pa rin sa planetang ito. Kaya, lalo na pag tayo ay mag-usap natin ng divine governance, sabi ng mga tao, divine governance, ay maganda yung divine governance. Ngunit, kalbaryo, impyerno yan sa lahat ng mga taong hindi pa perfecto. Ang divine ay banal na paggoberno ng Diyos sa langit. Kailangan din banal ang mga tao. Nahihayag yan sa panggoberno ni Yahweh sa mga Israelites, kung anong batas ang kanilang kailangang sundan at anong mangyari sa mga lumabag sa batas ng Diyos sa langit. So, ibig sabihin, ngayon ay ihanda natin mismo ating mga sarili. Ihanda natin sa malaking gawain dahil gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. Hindi lang mga Pilipino, hindi lang mga Dugokanyan, hindi lang lahat ng mga paniniwala, kundi lahat ng mga tao, buong mundo. Maligtas sila laban sa mga programa or metrics ng mga itim na bituin. Itong mga itim na bituin, hindi natin sila kalaban. Dahil governing star formation, there are 349 governing star formations. Yan lahat ay pinagbulan ng mga kapangyarihan. One of the 349 governing star formation is Black Star Formation. Ang Black Star Formation, maski sabihin natin na itong pangalan na aking ginagamit ay ginagamit ito depensa para hindi matablan ng kulam. Ngunit, ang mangkukulam ay ginagamit din ng pangalan na yan na upang matablan ng kulam ang kanyang kalaban. Kaya, isang pangalan, dalawang gamit. Ang isa pagbuhay at isa ay pagpatay. Kaya nga, Bagong Testamento, sa Bagong Testamento, hindi maaaring gamitin sa pagpatay, kundi gamitin lang sa pagbuhay dahil ipinili naman natin ang ating landas na tahakan na yon ay art of life. Ang art of life ay ang landas ng buhay. Kaya yung patay ay kailangang mabuhay. Sa darating na panahon, ang mga patay ay buhayin ng Panginoon, bigyan ng bagong katawan dahil sinunod man nila ang landas ng art of life. Hindi yung art of destruction. That's the point in this formation of the Dugokan. Anyway, sinasadya ko dito ang ating formation ngayon na ganito ang pagkasabi. And then, there will be a special meeting na gagawin if it is needed. Dahil dito tayo makatuon ngayon, paglagay ng mga center ng Dugokan sa mga lugar-lugar na kailangan nating lagyan. Pag ngayon ay ipamisyon tayo ngayon ng Supreme Master sa langit na you go to the city, you go to the mountains and do your mission. Heal the sick. Turuan ninyo ang mga pagalingin ninyo ang mga may sakit. At binyagan siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Translation to that in this new world is pagalingin ang mga may sakit. At ihanda sila sa Lightship Initiation. That's very important. The Lightship Initiation is complete surrender to the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Yan ang mga anghel niya sa kalangitan ngayon. Ay mission yan sa lahat ng mga teachers of the art of life. Kaya pag maging chapter tayo, we have the responsibility to teach the lesson, to spread the lesson, para matulungan natin ang mga taong hindi pa nila alam at malaking inyong magawa sa sangkatauhan. Maski pa, sabihin nila, hindi namin kailangan yan dahil kami maniniwala dahil may paniniwala naman kami. Hindi pa na lang nila naiintindihan. We are not teaching belief. Hindi tayo nagtuturo ng paniniwala. Ang tinuturo natin maging malakas sila, physical at spiritual. Maging magaling ang ilahang
gumaling ang kanilang mga sakit dahil tinuturo natin sa kanila kung paano gapagalingin ang sakit ng kaluluwa. Then next to that is ang sakit ng physical. Sometimes ito kailangan din natin maintindihan ang mga sakit ng ating physical. That's part of the refreshment. Mag-refresh ba ang ating physical na katawan? Kaya may mga sakit-sakit. Kaya when the contract ends, so that's the time that ang isang kaluluwa will be born into the astral spiritual world. Then after dying also in the astral spiritual world, we'll get back. That's the time for birthing life in the physical world. Back and forth. Yan ang buhay. You will undergo the certain process of change. After that, pag malampasan na ng tao, ay hindi niya siya dadaan sa process na yan, kundi dadaan na siya sa transformation of life and to advance elemental foundation. Kaya ang release ninyo ngayon is transformation, gradual transformation ng inyong physical na katawan into advanced elemental foundation. Because the next transformation of the person, parang totoong makapasok sa kaharian ng Diyos into the advanced elemental foundation. Kaya nga si Moses, for example, wala man nakatali dyan sa history, sa tanong na kung bakit siya maharap-harapan na makausap ang Diyos dahil ang kanyang katawan ay nakaabot na sa antas ng advanced elemental foundation na tinatawag yan 22 elemental bodies. So, hindi lang masyadong maintindihan pa, but as you go forward in the lessons of Dukan, maintindihan ninyo unti-unti. Kaya, mayroon tayong gradual transformation. Kailangan magaganap na ngayon sa inyong 9 planets. Kailangan magaganap ngayon sa inyong 9 planets. Ang inyong katawan ay 9 planets yan. Kaya pag magtanong tayo ng ano ang ibig sabihin ng 9 planets, hindi yan mga butas ng iyong katawan. That refers to the 22 elemental bodies lahat na pag yung formula na yan ay tinatawag yan 9 planets sa 7 life foundation. You are 9 connected bodies. 9 connected bodies ka. Isa yung 7 foundation, isa advanced elemental foundation, 7 super light body foundation. Kailangan mabuo lahat yan. Yan, pag mabuo yan, ay hindi nakakailangan maghintay pa ng final judgment. Wala ng final judgment sa mga taong makapasok na sa sector ng Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Dahil sumama na sila sa Diyos. Ang hatulan ng Diyos itong mga taong hindi pa nakaresolve sa kanilang mga karmic life o karma na connection. Yan ang buhay. At kailangan natin masundan yan upang tayo ay hindi mabigo. Dahil mahal naman kayo ng Divine Master sa langit, Supreme Master Akadastar, Supreme Superlight Angels, pangalanan man yung kahit sinong pangalan, basta dito lang tayo sa gawa. Tingnan natin ang gawa, kung totoo bang itong angkop sa frequency na ito, at hindi na kayo maligaw. Sundan ninyo ang landas at tulungan ninyo ang iba pang hindi nakapasok. Dahil yan ang misyon ng mga tao. Hindi na ito sa prinsipyo, kundi hindi na ito maging sa teorya o maging scientific tayo o hindi scientific. Hindi, kundi ito na ngayon ang totoong katotohanan na kailangan nating ipaalam sa ating mga kapatiran. Maging kaaway man natin o hindi kaaway, kailangan matutunan nila dahil yan man ang ating misyon. Kaya ang center natin gagawin ay yan ang pinakalayunin. Of course, dahil sasalang man tayo sa commercial na mundo, hindi tayo mag-commercial. Kaya nga, ay klaro na lang natin dito na sa lahat ng mga practitioners ng Dubukan, hindi kayo maaring mag-franchise ng Dubukan Hilot Center dahil atin man yan. Hindi man natin maaring i-franchise ang sariling atin. Sa mga manglalaro, siguro sa iba, pwede silang mag-franchise. Pero wala tayong nagbintang franchise ngayon. Ang ating ginagawa ngayon ay dito muna tayo, lahat ng mga players ng ating organisasyon. Dito muna tayo. And then pang yung iba, dahil naranasan naman natin yan na maraming gustong mag-invest sila sa Hilot, wala pa tayo ngayon tinanggap dahil hindi pa nabuo ang ating office niyan. Then we'll be having a program for that later on. So, that's why we cannot really avoid also. Dahil in the commercial world, hindi natin maiwasan yan na sasabak tayo dyan dahil nandyan man ang ating mga activities. Hindi man natin kalaban na itong mga kalaban nandyan sa commercial world dahil pag itong mga mahilig magkasino, pag magsakit ang ilang katawan, muscle, mag-hypertension sila at magpahilot sila sa ating mga espesyalista and then
after nahilot, isang oras na nahilot, nanalo ng 1,000,000 sa casino, o natalo ba ng 1,000,000, then pag after that nagpahilot, gitangkyo lang, and then pinalakas ng ating mga specialist ang mga tao para magpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa, at hindi tayo na natupad na ng sugo ng Diyos, my son, be wise. Dahil tayo ay naglakad na lang tayo sa daan, kaya wala tayong pangpamasahe, dahil ang ating hinilot ay kailangan nating puntahan dahil magmadyong pa mamayang gabi. So, sino man lugi dyan? Kaya, this is the time na ito ngayon ang paghatol ng Diyos sa langit sa mga taong hindi sumunod sa kanyang kalooban. Kung ano ang kanyang kalooban, na tayo ay buhay at manatiling dito sa sining ng buhay, hindi sa sining ng pagkawasak. Napakahalaga yan. Kaya turuan natin mga tao. Kaya kapag may dumating dito ba sa ating bansa, pag itanong ninyo, sinong may-ari ng mga lupain dyan? Ituro-turo na yung mga kaibigan natin yan. Mga ano yan, mga foreigner, lahat ng mga may-ari. Dahil magaling sila. Ngunit ngayon, pag gumaling at napagaling din ang mga tao sa ating bansa, tayo mismo, dahil tinuruan natin ng sining ng buhay, ay alam nila kung ano ang tama sa mali. Hindi na yung ano ang tama at mali. Tama. Ito ang tama, ito ang mali. Magulong mundo yan. Napakagulo. Kaya lahat ay sabihin natin, tama ay lahat. Hindi lang tayo nag-asenso sa pagiging tama natin at nawasak lang tayo dahil tama tayong lahat. Tama naman, wala namang pagkamali dyan dahil mabait man tayong tao. Ngunit pag tayo ay nagtagumpay, nanalo at napalakas pa natin ang ating kapaligiran, mismo ang ating mga lupang sinilangan ay napalakas dahil dumami at nagkaisa tayo. Hindi nagkaisa ng pagkawatak-watak dahil kinalaban natin ang kalooban ng Diyos. Tayo ay naging malakas dahil alam natin ang kanyang kagustuhan at alam natin kung ano ang karunungan na kailangang makamit sa apang mapamahalaan natin ang mismong ating sariling mga buhay at mapalakas natin ang ating bawat kapatiran. Kaya dito tayo sa sining ng buhay, hindi tayo sa sining ng pagkawasak. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Bin.